Sa tahimik na bayan ng Molave, may panibagong uri ng suliranin na unti-unting lumalantad. Hindi sa kalsada o paaralan, kundi sa likod ng mga screen ng cellphone at computer. Isang uri ng pananakot na hindi kita ang sugat, ngunit malalim ang tama, ang cyberbullying. Para sa marami, ang internet ay lugar ng koneksyon at kaalaman. Ngunit para sa ilan, lalo na sa mga biktima nito, ito'y nagiging espasyo ng takot, hiya at pag-iisa. Tulad na lang sa isang dalagang itago na lang natin sa pangalang Nene na nasangkot sa isang sensitibong isyong hindi niya inaasahan sa kaniyang buhay. Una sa lahat na kami nagpapasalamat dahil naunlakan mo ang aming kahilingan. Ikaw ay ma-interview ngayong araw. Matanong ko lang, kumusta ka na ba ngayon? Dili pa kay ko okay kay nagpabilin pa sa ako ang kasakit. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ka nasangkot sa ganitong iskandalo? Alam naman nating lahat na hindi biro ang cyberbullying. Maari mo bang i-share sa amin kung ano ba talaga ang nangyari? Gulat na lang po ako, ma'am, na pagpasok ko po ng eskwelahan, pinagtitinginan na po nila ako. Yun na pala po yun. Ano ba ang simula nito? May nag-post po sa Facebook ng picture ko ng aking masilang bahagi ng aking gawawan. How do I report cyberbullying on platforms like Instagram, Facebook, or Twitter? So, based on those applications, there are reports section that you can send a link or the prospective video that has an incident of a cyberbullying or related acts online. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito sa'yo? Opo, ang mas masakit pa po ay kaibigan ko ang gumawa nito. Kami manggod sa akong best friend kay close gyud kayo mi dayon inigaligo usahay magdungan ming duha ilis dungan mi dayon natingala na lang ko nga mao na dayon to wala gyud ko kabalo ato, ma'am, nga mao na dayon to gibuhat sa ako dako kayo ako ang trust niya dayon iya harang giguba wala ko kabalo gyud ano iya to gibuhat sa ako nga nagpakaayo man ko niya wala gyud ako sa unsa butan ito niya kung ano iya to gibuhat sa ako Ano ba ang naging epekto nito sa'yo? nabago talaga ako, ma'am. Nawala na yung dating ako. Yung relasyon ko sa pamilya ko. Hindi na katulad ng dati. Ako bilang ina, naawa talaga ako sa anak ko. Kasi hindi ko inasahan na magkaganyan siya. Kasi mula nang sinapit niya ng ganyan, iba na talaga yung ugali niya. Parang hindi na namin siya nakilala. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. The harmful effects, no, short term and long term. For short term, of course, there is shame and embarrassment. Siguro the victim is shameful or embarrassed to come to school, especially if the bully is, for example, a fellow classmate or someone that is an acquaintance, no? So possible na there is shame, embarrassment. Ang laki ng epekto nun sa akin, ma'am. Sobrang sakit. Umabot na ako sa point ng buhay ko, ma'am, na gusto ko na lang pagkamatay. Nandun siya sa kwarto, laging nagmumukmok. Kaya pagtawagin namin kung kakain na, ayaw lumabas, tapos nagdadabog na. Pag sinasabihan, ayaw na makinig. Pati sa mga kapatid niya, parang nag-iba na yung ugali niya. Na-depress ako, ma'am. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. For long term, there is anxiety, depression, and mental disorders. For severe cases of online bullying, of course, suicide ideation,
non-suicidal self-injuries, na tayo mga gitawag og non-suicidal self-injuries ka nang lang i-injure ilang self just to feel satisfaction and release, no, but not really to unalive themselves. And of course, worst case scenario is suicide, no, which is a very traumatic for the victim. So there is also for long term, there is also kanang social withdrawal. Dili na ka siya magighalubilo o laing tawo. So pwede po na siya nga effect of bullying, cyberbullying. So the legal action should be taken in the school premises in cases like bullying, cyberbullying rather. So I have here the list. Primarily in the school-based, as a prefect of discipline, we have this copy, primarily to take an action, legal action. So for school-based actions, we have the Anti-Bullying Act of 2013 and the Republic Act number 10627. So the schools are required to, first is anti-bullying policy. So just lately, we have the LRP, room-to-room conduct of a sort of symposium or forum about this anti-bullying policy in different ways. Then another legal action is we should investigate reported incidents, take disciplinary actions or measures, and then provide intervention programs or notify the parents if it has happened in the school. We also have, just in case we have a criminal and civil legal actions, we should join this Cybercrime Prevention Act of 2012, and then we have also the Anti-Bullying Act, which is under RA 10627. We have also the Revised Penal Code or RPC. Then, ang mga sample nito, we have the grave threats, grave coercion, or slander or libel. So, muna yung mga primary legal actions should be taken in cases of cyberbullying. Kadalas ay hindi na natin napapansin ang nakakubling dulot ng teknolohiyang ating pinaglalaanan ng oras. Sa likod ng bawat mensaheng mapanakit, may pusong unti-unting pinapatahimik. Hindi ito isang laro at siguradong hindi rin biro. Ito ay isang bagay na maaring magdulot ng pangmatagalang latay sa isip at damdamin. Ikaw, hindi ka ba nababahala sa isang simpleng komentong nakakamatay? Sa 3,000 Kalahating milyong bata. Pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng online na pang-aabuso sa mga bata sa buong mundo. Tahimikan ay basagin at maging isa ka sa paglutas nitong suliranin. Cyberbullying ay nararapat na sugpuin.